mga banderang balita. Bababa na ba? Yan ang tanong ng taong bayan sa presyo ng petrolyo ngayong nag-anunsyo na ng tigil putukan ng Amerika sa Iran. Sara's Court, petisyon ni VP Sara sa Supreme Court na patigil ang impeachment proceedings sa Kamara, binanata ng mga congressman. Bakit nangangayayat si PBBM? Dahilan ng pagbaba ng timbang ni Pangulong Bongbong Marcos, sinagot ng Malacanang. This is hands down the best free movie app. This app is free to download. Never pay to watch movies again. Download the app now. Fucking Uber. Where's Chicken? Still LaGuardia. He was detained. Why? He had this pistol in his ankle holster. He brought a gun to a sit-down? No. He just forgot he had it. It happens. Quick download now. Biglang bumaba ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado matapos magkasundo sa ceasefire ng Amerika, Israel at Iran. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano na ang presyo ng langis sa world market? Alam mo, Jiging, mula sa $110 per barrel ay agad na bumaba sa $91 per barrel yung presyohan ng isang benchmark o yung basehan ng presyohan ng langis sa international market. Yan daw yung naging resulta ilang minuto lang pagkatapos ng naging announcement ni President Donald Trump na magkakaroon nga ng ceasefire sa pagitan ng US at ng Iran. Pero alam mo, sa kabila nito, merong mga inilatag na kondisyon itong dalawang bansa na ito patungkol dito sa ceasefire. Ang gusto ng Iran ay tuluyan ng mawala yung US military forces sa buong Middle East. Dapat daw itanggalin na rin yung taripang inimpose ng US sa mga produkto ng Iran. At dapat din daw ay magbayad ng danyos perwisyo ang US dahil nga doon sa pinsalang inabot ng mga infrastructure dyan sa Iran. Ang gusto naman ng US ay tuluyan ng magbukas itong Strait of Hormuz na siyang dinadaanan ng 20% ng supply, ng global supply ng langis. Kung matatandaan natin, itong pagsasara ng Strait of Hormuz yung naging dahilan kung bakit biglang sumirit ang presyo ng langis. Gigi. At Gerard, kung bumaba na ang presyo sa world market, papaano naman dito sa ating local market? Yun na nga, Jiggy, hindi kagad mararamdaman yan dito sa atin, sa pump price natin dito sa Pilipinas. Ayon sa industry sources ng News 5, posibleng magkaroon ng counting rollback o di kaya naman pareho lamang yung presyo ngayon at sa susunod na linggo. Yan daw yung base doon sa 2 araw na trading ng international market. Pakinggan natin ang naging pahayag ni dating Energy Secretary Jose Rene Almendras. It will take a few months. Yung mga tinira po ng mga refinery, logistics facilities, kahit magdatingan lahat ng barko to the refineries natin sa Southeast Asia, limitado rin yung storage capacity ng mga refinery. So lahat yun may catch up po tayo. Jiggy, may nakausap din tayong isang analyst kanina at ang sabi naman niya walang kasiguraduhan na magtutuloy-tuloy yung pagbaba ng presyo ng langis sa international market. Ang problema daw kasi paiba-iba ng sinasabi itong dalawang nagyagyerang bansa at depende sa sinasabi nila kung ano yung magiging galaw ng presyohan ng langis sa international market. Pakinggan naman natin ang pahayag nitong isang analyst na nakausap natin kanina. Pag na-breaking ceasefire, we're back to the uncertain period, no? So risk will be higher. So what will happen? So prices again will spike up. Alam mo, Jiggy, hindi man ganun kabilis yung epekto nito dun sa pump price natin ng gas o ng diesel o ng kerosene. Pero alam mo, dahil dito sa balitang ito, ang bilis naman ng response ng financial markets. Yung Philippine Stock Exchange Index, parang bahagyang lumakas din ngayong araw. At ang palitan ng piso ng dolyar, ito yung medyo significant yung paggalaw ngayong araw na ito, Jiggy. Kahapon, ang closing ng trading ng peso-dollar ay nasa 60 pesos and 33 centavos. Ngayong araw na ito ay nagsara ito sa 59 pesos and 43 centavos. Jiggy. At Gerard, may balita na ba kung gagamitin pa yung emergency powers ng Pangulo para tapyasan itong excise tax?
Alam mo, Jiggy, nagkaroon ng meeting yung Development Budget Coordinating Committee o DBCC tungkol nga dito. Ito yung grupo ng mga cabinet secretaries na magbibigay ng rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano nga ba dapat gawin dito. Well, sa ngayon wala pang nangyaring announcement at hindi natin alam kung magkakaroon nga ba talaga ng announcement. Pero ang sabi ni Energy Secretary Sharon Garin kahapon, kung magkakaroon man ng announcement, later this week yan o sa susunod na linggo. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA Mandaluyong. Umalma ang ilang kongresista sa muling pagdulog ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para harangin ang pagpapa-impeach sa kanya. Live mula sa Davao City, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, una sa lahat, ano bang laman ng inihaing petisyon ng kampo ni VP Sara sa Supreme Court? Jiggy, hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema ipahinto ang impeachment proceedings laban sa bise. Giit ng legal team ni VP Sara, inabuso ng Kamara ang kapangyarihan nito. Labag daw sa saligang batas ang pag-refer ng mga reklamo sa House Committee on Justice nang hindi dumadaan sa plenaryo. Tinutulan din ng kampo ni VP Sara ang anilay mini trial na ginawa ng komite. Nagiging fishing expedition daw ito at maituturing na pang-aabuso sa kapangyarihan ng Kamara. Matapos maghain ng petisyon ng kampo ni VP Sara, pinakokomento na ng Korte Suprema ang mga respondent nito, kabilang sina House Speaker Bogie D, Representative Jervil Luistro, Senate President Tito Soto at mga naghain ng impeachment complaints. Jiggy. At anong mga reaksyon ng mga congressman dito sa petisyon ni VP Sara? Jiggy, para kay House Justice Committee Member Terry Ridon, mali ang interpretasyon ng kampo ng bise sa konstitusyon. Malinaw raw na panlilin lang ang ginawa ng kampo ng bise. Hindi raw totoo na hindi ang plenaryo ang nag-refer na mga reklamo laban sa bise sa House Justice Committee. Nangyari raw ang referral noong February 23. Wala rin daw paglabag sa one-year bar rule o yung patakaran ng isang beses lang pwedeng mag-initiate ng impeachment proceedings laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Hindi raw patitinag ang komite sa inihaing petisyon ni VP Sara sa Korte Suprema at itutuloy pa rin ang impeachment proceedings. Buwelta naman ni ML Party List Representative Laila de Lima, baka raw akala ni VP Sara ang SC ay Sara's Court na pwede niyang takbuhan para takasan ang pananagutan. Maging si Akbayan Representative Percy Sindanya, binatikos ang pagdulog ni VP Sara sa Korte Suprema. Pakinggan natin ito. Ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Confirmed, wala talaga siyang balak harapin itong kaso na kinahaharap niya ngayon dito sa impeachment sa House of Representatives. Alam natin na talagang desperado na sila, natatakot na lumabas ang ebidensya, natatakot na lumabas ang katotohanan. At Bril, nagkaroon ka ba ng pagkakataon na makausap si VP Sara tungkol dito? Jiggy, hindi na nagpaunlak ng panayam sa media si VP Sara, pero nauna nang nilinaw ng defense team ng bise na hindi umiiwas sa proseso ang kanilang kliyente. Layon daw ng petisyon na siguraduhing sumusunod sa saligang batas ang Kamara. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Bril Montalvo live mula sa Davao City. Sa ibang balita, pinaliwanag ng Malacanang kung bakit namayat si Pangulong Bongbong Marcos sa programang Long Conversation ng One News. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi palakain ng Pangulo mula nang madiagnose siyang may diverticulitis o yung impeksyon at pamabaga sa bahagi ng bituka. Nag-iingat lang daw ang Pangulo para hindi bumalik ang kanyang sakit. Kumakalat ngayon sa social media mga post na nagtatanong kung nasaan ang Pangulo. May mga balibalita rin na ospital umano si PBBM. Pero fake news yan ayon sa palasyo. Sasampan daw na reklamo sa DOJ sa susunod na linggo ang mga nagpapakalat nito. Maximum yung level ng kanyang pain
Ngayon, dahil sa sobrang naranasan niya, ayaw niya nang kumain ng sobra. Ayaw niya nang kumain ng, alam mo, yun, maaari pang sumakit yung kanyang tiyan. Mapapanood ang buong panayam kay Yusek Castro sa Long Conversation ng One News sa Lunes, April 13, alas 7 ng gabi. Susunod, ang Kamara hindi bumuo ng Super Committee para tugunan ang krisis sa langis. At pamamahagi ng ayuda sa mga tsuper sa mga probinsya, umarangkada na. Diyan kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Umarangkada ng pamamahagi ng ayuda ng DSWD sa mga tsuper sa mga probinsya. Live mula sa Angeles City, Pampanga, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, sino-sino mga nabigyan ng ayuda ngayong araw? Gigi, una nga munang binigyan ng ayuda ng DSWD yung mga kapatid nating tricycle drivers sa labas ng Metro Manila. Ngayon nga yung unang araw ng rollout ng cash incentives na yan. Ayon sa DSWD, nasa 367,000 na mga tricycle drivers ang target nilang mabigyan ng tulong pinansyal sa labas ng Metro Manila. Dito nga sa Angeles, Pampanga, maagang pumila yung mga kababayan natin, at daang-daang tricycle driver doon sa payout site na nakatakda. Driver's license lamang kasi at photocopy nito yung kinakailangan para makuha yung kanilang matatanggap na ayuda. Pero gaya ng naging problema sa Metro Manila, hindi talaga naiwasan na may mga tsuper na nakita nila na wala sila sa listahan at nasayang yung pagod nila.